Alright, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Senator Ping Lacson on Senator Marcoleta claim distinct sa item na 2026 budget. Yan, isang interview sa DZBB. Isang interview sa DZBB si Ping Lacson replies to insinuation of Senator Marcoleta and answer question of the flood control mess as well as the 2026 budget. Alright? Now further ado, let's do watch. Bang dumapit sa inyo o nagbibigay ho ng dagdag na impormasyon sa inyo tungkol sa katiwalian sa mga flood control projects? Meron ho bang nagbo-volunteer na tumestigo, sir? Yes, totoo yun. Kaya lang, sinasala namin, tinitingnan namin kung ano ba yung pakay. Kasi alam mo, kanya-kanya motibo eh. Magpaparating ng salita na gustong makipag-usap, mag-tell all, pero pagka naman hinihingan ko ng mga detalye muna, iba yung sinasabi. Parang nag-explain lang doon sa kanilang at sinasabi yung nabanggit ko ng mga katiwalian. So pag gano'n, kukwestiyon mo yung motibo. May mga nakaharap na kami actually contractors, DPWH na nagpapahiwatig na gustong makipagtulungan. Siyempre, ang sasabihin namin, tell all. Hindi po pwede yung magbubulahan lang tayo, sayang yung oras. Anong nakita niyong intention? Gusto hong makaligtas sa investigasyon para hindi siya tamaan, sir? Medyo ang unang parang hilat siya ng pananalita, nagja-justify, nagdidepensa. Sabi ko, ang sasabihin ko naman, ang sagot ko, hindi namin kailangan depensa. Gusto ko marinig yung facts, yung lahat na katotohanan. Saka natin pag-usapan kung ano yung posibilidad na maipasok kayo sa o mabigyan kayo ng legislative immunity kasi nasa batas naman yan. At pagkatapos noon, kung maaabot ito sa prosecution o kaya sa husgado, pag-usapan din natin kung uubra kayong maipasok bilang isang either ordinary witness or as an accused initially na pwedeng i-discharge as a witness, state witness. So yun ang ina-explore namin posibilidad na pag-aaralan daw nila. Pero para sabihin mo kagad sa akin yung depensa mo, karamihan sinasabi nila alam naming mali kasi wag na tayo magbulahan kasi alam naman namin yung punot dulo as far as your as their participation is concerned. Kaya wag na tayo magsimula doon. Sabihin na lang lahat yung nalalaman ninyo at pag-usapan natin yung way forward. Parang ano po, ang mensahe ninyo sa kanila tell me what I don't know. Yes, ganon, eksakto. Wag mo na akong sabihan ng yung alam ko na kasi alam kong hindi totoo sinasabi mo. Okay. So sir, dun sa mga lumapit sa inyo, wala pang sa tingin ninyo ay magko-qualify na testigo. Kasi po sa Department of Justice, sabi ni Secretary Remulla, meron na daw po nagbo-volunteer na mag-testify. Oo, mabuting development yun. Sa level ko, hindi ako magdidetermine nun Opo. Kaya wala akong pinapangako sa kanila pag may kumakausap sa akin. Ang sinasabi ko rin, idudulog ko ito sa mas nakakaalam o sa may authority, which is the Department of Justice. Kasi kung meron akong halimbawang pinanghawakan na draft affidavit, yun lang naman ang nire-require ko Hindi naman kailangang pirmahan, huwag nyo ilagay yung pangalan, pero ilagay nyo yung facts doon, kung lahat ng pwede nyo i-divulge. At ito'y idudulog ko sa nakakalam, Department of Justice, para sila mag-evaluate, sila yung mag-assess kung uubra ba itong statement na ito para pumasok bilang ordinary witness man o accused na magiging state witness. Kasi may mga patakaran dyan pinapaliwanag ko rin sa kanila na of course yung materiality ng kanilang testimonya na pwedeng stand alone o kayang i-corroborate ng mga iba pang ebidensya. Pangalawa, kailangan hindi sila yung most guilty kasi yun ang mga requirements So pag pumasa doon, yung kanilang sa categories, mga classification na gano'n, pwede kami magsimula. Yung iba, nangakong babalik, yung iba naman, parang tumahimik na. So, ang sinabi ko naman sa kanila, basta itong ating meeting
hindi ito naganap, no? Opo. Yun ang usapan natin. Hanggang hindi tayo nagkakasundo, hindi ito naganap. At parang wala tayong pinag-usapan. In other words, pag nag-back out kayo, fair game tayo. Opo. Wala tayong pinag-usapan. Ayun. Basta sir, po pwede pong maging testigo sa ganitong issue, ganitong anomalya, yung pong kontraktor, kahit po ng bribe, yung pong district engineer, kahit sangkot. Maski government official Opo. o kaya contractor, pwede sila maski sangkot, pero hindi para sa akin ang magsabi sa kanila na libre na sila. Opo. Kasi merong regulasyon diyan, merong batas na umiiral diyan at hindi para sa akin. Actually, yung accused na i-discharge as a state witness, hindi pa rin sa level ng prosecution yon. Kasi mag-approve noon korte. Opo. I-recommendatory lang yung DOJ doon. And then sir, yung pong sa Philippine Construction Accreditation Board, dun po sa interpellation sa inyo ni Senator Tito Soto III, Minority Leader, natakil po ninyo ito at dito nyo inalabas yung information na ibebenta yung accreditation for at least, ibig sabihin, hindi bababa sa 2 million pesos. Oo. Nag-deny po yung pick-up, hindi daw po yun for sale. Ano po ang tugon ninyo dito, sir? Ang sabi nga, the more sensible response should have been, titingnan namin ito. Hindi yung outright, sasabihin mo sa akin na nagmamalinis ka na para kang isang pure and, parang lily white driven store, parang ganon. So, term ng mga abogado yun eh. Anyway, wag mo agad sabihin na ganon, na nagmamalinis ka na kagad. Alam mo namang may anomalya dyan. Kaya noong ganon na reaction, sa halip na sabing titingnan, sabi ko, walang plano mag-imbestiga ito. So, nag-imbestiga ako more deeply at natuklasan ko nga, 2 sa board directors, hanggang ngayon, umiiral pa rin yung pagiging may-ari sila ng construction firms na nagnenegosyo sa gobyerno. So, di ba maliwanag na conflict of interest yun? At may batas na sumasaklaw dito. Yung isa, si board member, si Engineer Arthur Escalante, Opo. medyo humirit pa. Sabi niya, hindi raw applicable sa kanila yung conflict of interest. At ang sinasite niya, yung naipasa na yung RA 4566 na ipinasa ito noong 1965. Yung 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards, naipasa naman ito 1989. So tama siya, pero mali siya. Kasi hindi nga siya saklaw sa ilalim ng RA ng Republic Act na nag-create ng pickup, pero saklaw naman siya noong RA na sumasaklaw sa ethical standards na may parusang 5 taon hanggang 5 taong pagkakakulong. Opo. Kasi maliwanag pagka ikaw pumasok sa gobyerno, particular na kung regulatory body, at may conflict of interest ka dahil yung negosyo o yung practice magko-conflict doon sa iyong pinanghahawakan na pwesto sa gobyerno, dapat mag-divest ka within 30 days. Ang kanyang pangangatwiran, parang ang analogy, para bang, di ba ang qualification, number 1 qualification, para ma-appoint kang huwes, di ba kailangan abogado ka? So kung susundin mo yung kanyang pangangatwiran, pag mas kina-appoint kang huwes o justice, pwede ka pa rin mag-practice ng law? Pwede ka pa rin may-ari ng law firm? Hindi po pwede yun. So, yung kanyang pangangatwiran, medyo baluktot. So, medyo ayusin niya. Mag-consult siya sa lawyer niya dahil pag dumating yung pagkakataon na mapailan sila ng kaso because of clear conflict of interest, obvious yan Dahil recorded Opo. May record. Yung isa kasi, yung at least nag-leave of absence si Engineer Baggaw, dahil sabi niya, meron niyang ganong issue, nag-leave of absence. Yung isa, mukhang gusto mag-dig in dahil nangangatwira na ang kwalifikasyon daw sa under the Republic Act na pag nag-create ng pickup, kailangan daw contractor. Opo. Okay, kailangan ng contractor, pero mag-divest ka. Sir, Kung ang isang qualification, tama yun, qualification kailangan contractor ka, pero pag pumasok ka na sa gobyerno, lalo pa nga regulatory body like pickup, mag-divest ka within 30 days. Opo. Ang binabanggit po ni Senator Lacson, sir, yung pick-up pala, akala namin noong una, DPWH lang sa Bids and Awards Committee ang nagde-determine kung sino yung magka-qualify na mga kontratista. Meron palang pick-up na mag-accredit nung pong mga kontratista na pwedeng sumali sa bidding. So ito po sila yung sa pick-up. Sir, tama ho ba yung binabanggit ninyong board members, engineers Ernie Bagao and Arthur Escalante?
Correct. Opo. Sir, si Mr. Escalante po sa interview po nga ng GMA News Online, no, daw sinagot na ninyo, sabi niya, yun nga, hindi naman daw po matatalaga sa PICAB kung hindi sila talaga kontraktor. So, totoo yun, totoo. Qualification yun eh. Pero mag-divest ka nga pag nandoon ka na sa loob. Binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng divestment. Pag hindi ka nag-divest, may conflict of interest ka kasi sumasali ka sa bidding sa proyekto ng gobyerno, tapos nandun ka sa PICAB, ikaw nagbibigay ng accreditation. Kaya nga pinag-juxtapose nga namin yung role nila sa PICAB, na nagpirma sila ng accreditation. Pagkatapos, meron naman silang nakapirma rin sila na may kontrata sila o sumasali sila sa kontrata sa DPWH. So, di ba maliwanag na maliwanag yun? Tama siya doon na kung isaset niya yung Republic Act na nag-create ng yung Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, tama siya doon. Ang kwalifikasyon talaga, kailangan contractor ka. Opo. Pero, hindi niya binasa yung Republic Act 6713. So, ibig sabihin, sir, meron nakita ho kayo sa inyong pagsasaliksik na habang nandyan sila sa PICAB, sina Mr. Bagawat Escalante, ay po sila, merong contract sa government. Yeah, overlapping. Simultaneous. Na habang nasa PICAB sila at nakapirma sila sa accreditation, kasi member sila ng board meron din silang nakapirma. Pinacheck ko nga mabuti, baka magkapangalan lang pero ang signatures nila parehong-pareho At sila rin talaga, may pictures pa kami na sila talaga yun So kasama na po sila sa dapat palang paimbestigahan ni Presidente. Sir, kasi ang PICAB ay under po pala, attached agency po pala ng DTI. Opo. Actually, under sila ng SIAP, yung Construction Industry Authority of the Philippines. Yung SIAP, under yan naman ng DTI. Ayun. Opo. So, yun nga, as we speak, kasi naibahagi sa akin ni Senator Soto na nagkausap sila ni Pangulong Marcos, I think 3 nights ago, 3 nights ago. At nabanggit niya yan kasi yan ang nature ng kanyang interpellation. Binanggit niya yung Alpha and Omega na meron ng kaso sa Court of Tax Appeals pero nirenew pa rin ng PICAB yung kanilang lisensya. Kasi every year, nagre-renew ng lisensya yung mga contractors So sir, dahil po dito sa inyong discovery, sa inyong revelation na ito na nangyayari sa PICAB, ano po ang dapat gawin? Ano po ine-expect ninyong gagawin ng DTI at ng SIAP? Dapat mag-imbestiga. Alam ko nag-iimbestiga na sila dahil nang nasabi nga sa akin ni Senator Soto, nung nagkausap sila ni Pangulo at nabanggit niya yung posibleng violation o yung anomalya sa PICAB, agad-agad tinawagan ni Presidente yung DTI yata para tingnan. At meron na rin press statement yung DTI at yung SIAP na magsasagawa sila ng investigation. Ngang may mga denial sila, sir, parang challenge nyo si Senator Lacson na maglabas ng ebidensya. Kaya nga ako nag-imbestiga pa kasi para bang nagsabi lang ako merong alegasyon, tingnan nyo. Hindi ko naman sinabing totoo yun. Hindi naman gospel truth yun Binahagi ko lang dahil interpellation na merong mga contractors na ibinahagi rin sa akin na meron dyan sa PICAB na yun nga, accreditation for sale. Actually, yung range ka, yung isang contractor na yung unang-unang accreditation niya, 7 million yung binayad niya Sir, paulit po, 7 million ang binayad para ma-accredit po. Yung isang contractor na kung di ako nagkakamali, kasama yata doon sa top 15. Nung unang-unang accreditation. Of course, subject to validation. And hopefully, yung contractor na yon makisama at mag-cooperate para sabihin niya yung detalye at kung sino yung kausap niya doon. May idea ako kung sino yung kausap doon, kung sino yung member ng board na nakipag-deal siya. Pero hindi ko pwedeng divulge kasi wala naman akong, salita lang yun ng kontraktor. Ano yun, sir? Yung 7 million ay hiningi o kinusang ibinayad? Sir, kasi hindi naman magbibigay o magbabayad ng 7 million kung hindi hiningi. Well, hindi maliwanag kung hiningi o in-offer. Pero nagbayad ng 7 million. Yung unang-una, hindi ko nakuha yung mga detalye pang iba. Hindi ko alam kung anong taon yon. Pero pwede namang ma-check yun kasi may pangalan naman yung construction company. Pwede ko i-check kung anong taon yon. Opo. Yun. Meron naman yung, nagka-problema, nakipag-settle sa PICAB, hininga naman ng milyon din.
Yun, extortion talaga yun kasi bina-blackmail. Sir, Nag-cough up talaga yung contractor kasi nga nagkaroon siya ng konti problema doon at gusto niya settle. Tinakot siya na hindi ma-renew yung lisensya mo. parang O, lahat yun. sir ng hakbang merong corruption mula sa accreditation pa lang hanggang sa planning ng budget hanggang sa parang sir hahanapin na lang ba natin yung project na walang katiwalian ano ba? Yes. lang. Sabi ko nga na alam mo, nag-iisip nga ako na yung isang buong pension ko, i-offer ko na lang. Pag may napakita kayong isang isolated case na maayos ang pagkaka-implementa, execute ng proyekto, flood control project ang pag-uusapan natin. Opo. Baka pwedeng bigyan ng reward. Hindi ko sinasabi magbibigay ako pag-iisipan ko kasi sinasabi kasi ni Secretary Bonoan, isolated case daw yung Bulacan. Yeah, opo. Tapos nililigaw niya pa na yung sa Oriental Mindoro, ligaw daw kami doon kasi umasa lang daw kami doon sa salita ng barangay chairman na pwedeng nagkamali ng lugar. Mali yung lugar, opo. Binanggit ko na nga ang aming reference, yung sumbong sa Pangulo website na eksakto yung grade coordinates. Kasi paano mo makikita nimpa yung guni-guni, no? Borrowing the word of the president o yung ghost project. Ghost yun paano mo makikita? Kaya nga hinahanap namin doon sa grid coordinates, hindi lang sa sumbong sa Pangulo website, kundi pati yung DBWH website ang ginamit namin para hindi kami mamali sa pwesto. Yung interview namin doon sa barangay chairman o mga residents doon, pang-validate lang yon. Kasi Sitio Dike, di ba? Yung Sitio Dike nasa barangay Apitong. Opo. Pero may narinig akong interview ni Secretary Bonoan, ang binabag niya, barangay Dike, hindi barangay yung Dike, sitio yon sa barangay Apitong. So, ewan ko kung deliberate siya ang yung kanya nagkamali. o... Siya po ang mali. Hindi ko alam kung deliberate yung nililigaw niya o simple ignorance na hindi niya alam na yung sitio Dike nasa loob ng barangay Apitong at hindi separate barangay. Opo. Sir, total nabanggit niyo po si Secretary Bonoan. Dito po sa nangyaring katiwalian, kasi sir, ang iniimbestigahan sa ngayon, sir, diba yung budgeting po at yung performance ng DPWH from 2022 hanggang ngayon 2025. Si Secretary Bonoan po ang head ng DPWH. So, sir, sa tingin ho ba ninyo, inosente siya rito? O may alam? O ano po ang niya dito, lugar niya dito? Mahirap maghusga, Nimpa unless merong maliwanag na ebidensya. Halimbawa, may nagturo sa kanya na abot sa kanya yung corruption. But given na yun, it is already, sabihin nating hard fact na yung corruption sa DPWH talagang laganap. Systemic na nga going on all over, no? Yung, at saka over these years, the past years. At saka all over, pero talagang kung talamak. kung wala man po magturo sa kanya, sir, hindi ba may command responsibility? Alangan naman pong head ka ng agency, hindi mo alam nangyayari sa bakuran mo. Yes, at saka matagal na rin siya dyan. Hindi naman siya na-appoint na hinugot siya from the private sector. Opo. So, Mas mahina pa nga si Secretary Singson Kasi nung siya namumuno dyan, maayos yung palakad So, sir, Ako noon, tatandaan ko pagka sa plenary kami, budget deliberation, tanungin mo siya, kukunin niya lang yung iPad niya, nandyan na lahat, sasagutin ka kung anong status ng proyekto Kasi naka-geotag So, sir, paano po pagtitiwalaan dito ang investigasyon? At sa DPWH po muna kasi may sinabi po, number one, sir, ang DPWH nag-create na po ng anti-corruption body para po mag-imbestiga doon sa katiwalian sa kanilang hanay, and then may travel ban doon sa kanilang mga tauhan at syempre po yung lifestyle check na utos ng presidente. Well, good luck to all of us. Kung sila mag-iimbestiga sa sarili nila, good luck sa atin lahat. Bakit po? Sila mag-iimbestiga sa sarili nila. Imagine mo na lang, Nimpa. Para kang nag-assign ng investigating panel sa Muntinlupa para imbestigahan kung ano nangyayari sa loob ng Muntinlupa. So in short, walang mangyayari dito. Dapat iba po ang Parang mag-imbestiga. nag-appoint ka doon sa Kubol. O imbestigahan nyo nga kung anong katiwalian dyan. So sir, kasi ang presidente, meron pa rin po siyang trust and confidence kay Secretary Bonoan. Well, that's between him and kasi siya yung appointing authority. Meron siya pinagbabasihan doon. No? Hindi para sa akin na questionin yon kasi yung position na yan, position of trust yan and confidence Opo. So kung may kumpiyansa ang Pangulo, may dahilan siya para sabihin may trust and confidence pa rin ang Pangulo sa kanya. May dahilan din si Secretary Bonoan
na ang sinabi niya hindi siya magli-leave, hindi siya magre-resign. Kanila yon, decision nila yon. Tayo, nagmamasid at nagbibigay lang tayo ng mga na-discover natin, yung na-supported ng ebidensya. Kaya nga hindi ko mahusgahan si Secretary Bonoan kung ano ba yung kanyang complicity o kung ano yung kanyang participation, kung ano ba yung kanyang ginagawa. Hindi ko siya pwedeng husgahan along that line. Opo. And then sir, mababaling ko lang po. Doon po sa interpellation sa inyo ni Senator Soto, dalawa po yung yung peculiar doon sir eh. Yung isa of course yung pong tungkol sa PICAB na natakal ninyo sir. At yung pangalawa, may binanggit po kayo na sa tindi ng mga insertion sa national budget kung saan po isiniksik yung pondo para sa flood control project. May nabanggit po kayo na isang congressional district na may naka 51 billion pesos. Ngayon sir, hindi ko po meron ako naalala doon sa 51 billion. May binanggit ho doon sa Kamara kasi mag-iimbestiga din po sila dito sa flood control projects na parang kayo din sila din na mag-iimbestiga sa sariling hanay nila meron din pong sangkot doon. Anyway, may nabanggit po doon na yung flood control project sa Davao din daw po sasaklawin na kanila investigasyon sa Kamara at nabigyan daw po ng 51 billion for flood control mula 2019 to 2022. So doon po sa inyo nabanggit sa interpellation sa Senate, are you referring to Davao po? I was referring to the records. Kung ano naka-record sa GAA, yun na yun. So Davao City, sir? Kung Davao City yung nasa record ng GAA, di Davao City yun. Kung hindi, di hindi. Sa iba siguro yun. Pero meron talagang naka-record dyan. Kaya ang reference ko lagi record Hindi pwede mag-speculate ka pagka nagsalita ka, hindi ba? Opo. So sir, kung 51 billion pesos for 3 years, 2019 mahirap to 2020. i-absorb yun. Mahirap nyo i-absorb sa isang distrito. Yung 15 billion lang, mahirap na Unless, yun nga, kung halimbawang ang nag-insert doon, hindi naman mismong district representative, isang may makapangyarihan, halimbawa sa Congress. Opo. At nag-park sila doon, no? Ibang usapin yon. Yung tinatawag nating passing through. Yun yung tinatawag ng funder ang naglagang ng budget doon sa isang distrito. Hindi ibig sabihin na pagka mayroong 51 billion sa isang distrito, ang responsable sa pag-insert doon ay yung district representative. Kasi mayroong mga kaso na kung saan sa isang distrito, hindi naman talaga insertion ng mismong district representative kundi ibang congressman o ibang legislator. So pag pinark doon, yun nga, 'di ba sa pie sharing, merong 25% yung funder. Opo. Pero meron pang bibigay do sa district representative na 5 to 6%. Kaya nga yung kay Congressman Leviste, itinaas nila yung ante from the usual o yung kalakaran na 5 to 6%, ang inoffer na sa kanya 10% kasi nga nag-iimbestiga na nga siya at hindi siya tumatanggap, hindi siya kumakagat. So tinaas pa ng district engineer si Calalo na gawing 10%. Kaya nga aabot siya ng, kung kukwentahin, dahil meron ng approved budget na nasa mga 3.6 billion, aabot ka yung kanyang sa isang taon, aabot nga yung offer sa kanya na pahulog-hulugan, aabot nga ng 360 million Wow. Kaya kung pumayag si Congressman Libeste ron, parang sitting pretty na siya na may darating sa kanya sa loob ng sa loob ng isang taon o kung ilan mang panahon yon na nasa mga 360 million. So nakita mo, Nimpa, di ba? Ganun katalamak. Kasi mabutin lang, merong isang Leandro Libeste na tumanggi sa bribe at hindi pa yon. Tumawag ng pulis, pina-entrap niya. So, kaya nga, pwede ba natin sabing isolated case yung Bulacan? Kaya nga sir, may mga binanggit kayo yung sa La Union, sa Mindoro, opo. So sir, kung paano lang po sir, dun sa 51 billion, ano yun sir, not necessarily congressman ang nagpasok, pero pwede din po na district engineer kasi sir, sila di ba yung nag-aakyat po ng mga recommendation, yung local Hindi. Walang walang pakialam ang executive branch sa pagpalangkas ng budget. Ang sa kanila, NEP. Ang problema, pero pinasok sa NEP, sir, ng DE at saka na regional offices po ng DPWH. Hindi. Ang naging problema kasi ngayon, ang panibagong kalakaran, sa National Expenditure Program pa lamang, nagsisingit na yung mga ibang legislators. Kasi nga, naging kalakaran,
parang reciprocity, yung DPWH umabot na doon sa ino-offer na sa mga legislators, magpasok na, nagbabudget call na ngayon, magpasok na kayo sa National Expenditure Program. Kaya doon sa intervention ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, di ba binanggit niya Opo. na wala pa nga yung budget sa Congress, meron nang naka-insert doon. Totoo yun. Kasi may mga information talagang ganon. Kaya nga, di ba may nabanggit si Senator Sherwin Gatchalian? Opo. Dahil pinag-aaralan niya yung budget, siya yung chairman ng Finance Opo, sa Senate. tatanong kayo, sir. Opo. May nakita siya na yung sinasabi kong distinct, di ba? Yung pare-parehong halaga, magkaibang proyekto, iba-ibang specs, iba-iba yung lugar, tapos iba-iba yung description ng proyekto. Iba-iba linear meters. Opo. Pero bakit iisa yung halaga? Ibig sabihin, malamang yun sa hindi ko sinasabing conclusive, pero malamang yun na yung insert na ng kongresista o kaya ng senador. Ayun, sa pagbuo pa lang po ng NEP, nandun na. Nandun na. So, Kaya ibig sa sabihin- 2025, lumala na ng lumala. Nakapagsingit na sa NEP, pagdating pa sa Congress, nagsingitan hanggang sa paglalabas ng GAA, ang sinabi na Pangulong Marcos, tatandaan ko, sabi, hindi ko na makilala yung aming tinransmit na budget sa Congress kasi mangled. Sabi ko nga, mangled beyond recognition. Opo. So, ibig sabihin, talagang hindi lang tayo triple, quadruple whammy, parang, multiple na, oh. Opo, kasi... Hindi, ganito na yung pa, NEP, may insertion. Opo. Pagdating sa House, bago ipasa yung GAB, maraming insertion. Pagdating sa Senate, may insertion. Pagdating sa BICAM, may insertion. Kaya multiple whammy yung mamamayan, yung taxpayers. Kaya nga, di ba, pinaglalaban ko, kasi usapin na rin lang ng full transparency sa pagpapasa ng budget. Gusto ko i-identify kung sino yung mga proponents ng mga amendments, aka insertions. Opo. Diba? Sir, Kasi ngayon, turo-turuan eh. Diba sabi ni Congressman Ronnie Puno, yun daw PhilHealth nawala sa Senate. Sabi naman ni Senator J.B. Ercito, dumating daw sa Senate yung 74 billion, naging 43 billion na lamang. So turuan, hindi naman maituturo ngayon, mapipinpoint sino yung responsible kasi nga walang record kung sino yung proponent o kaya proponents ng mga amendments. Kaya nung pinaglalaban ko, di ba, sa interpellation ko, kung gusto natin ng full transparency, kailangan matrace natin kung sino yung nag-introduce ng amendments para meron silang tinatawag na shared responsibility. Kung sakaling something goes wrong or went wrong doon sa pag-implementa, at least meron siyang responsibilidad na hindi mo binantayan, ikaw ang nag-insert niyan. Yun nga po, sir, ang itatanong ko din talaga sa inyo. Nakalista yan sa itatanong ko sa inyo. Daming anomalya, no? 82 million for project na dapat. Sir, kasi 'di ba sir, dahil nag-insert sila ng pondo, ibig sabihin yung mga project na in-endorse nila ipasok sa budget ponduhan, hindi dumaan sa pag-aaral. Kaya ang resulta, merong ghost, merong pong mga substandard. At saka meron din unused din yung pondo. So sir, ibig sabihin, sir, since may mga nag-insert, mga mambabata, senators, congressmen, yun sir ang tanong, sila ba dapat equally responsible kapag ka po yung proyekto ay napunta sa katiwalian? Dapat talaga maimbestigahan yan mga congressman, no? Mga sa DPWH at bids and awards. Saan nila binigay yan? O naging dispalinghado? Yun ang tinatawag ko kaninang shared responsibility. Mag-share sila ng responsibility doon sa nag-implement. Kasi sila yung nag-insert. Kasi meron naman silang pinagugutan. Yan ang tanong, no? Kung maibabalik pa ba ang mga pera na winaldas nila o nasa kanila pa rin, no? Pwedeng sarili nila ng diskarte o pwedeng pinakiusap sa kanila ng mga governor. Dapat may kaukulang parusa, no? Yung iba dyan, nakukulong din, di ba? Mayors o pwedeng pinakiusap sila sa kanila ng ahensya mismo. Marami kasi 'di ba pag budget season puno yung hallway ng Senate. Opo. Kasi ang dami puro folders yung hawak. Pero sir, yung shared responsibility. Sa amin nga lang halos walang pumapasok noon kasi alam nila wala akong pork barrel, hindi ako nag-i-insert. So hindi na sila pumapasok at pag may nakikiusap, agad-agad sagot namin wala nga kaming pork barrel, paano kami mag-i-insert dyan? Opo. Sir, ano ba yung shared responsibility? Dapat kasama silang makulong? Hindi naman makulong, pero at least meron silang responsibilidad na tingnan
yung kanilang in-insert na para sa proyekto, bantayan nila kung tama yung pagpapatupad. At the very least, Pero kung kasabot naman sila, nila babantay yun. Kasi kung nakuha na nila yung kanilang share ng pie, nakuha na nila yung kanilang komisyon, ba't pa sila magbabantay? Sir, dun po, sabihin na lang po natin na dito sa nagdaan 3 taon o kahit sa 2025 national budget na meron pong singitan, matitrace pa po ba talaga kung sino yung mga nagsipag-insert? At para po sa gayon, sir, makita, sige, nagpa-insert ka. Tingnan yung correlation na yung in-insert mo, ipinatupad nitong kontratista na kaibigan mo. Pwedeng matrace o pwedeng ma-identify kung may magsasalita. Halimbawa, yung APRO, Pwede pa rin matrace yan. o yung Finance Committee Chairman, kung magsasalita sila at sasabihin nila, natatandaan ko dyan, ang nagsabit yan, kasi sa Senate, before second reading, pag nasa individual amendments na kami, magpupulong na lang kami, magko-caucus kami. Sasabihin ng Chairman ng Finance, magsabit na kayo ng mga nyo, isulat nyo na yung mga amendments ninyo para hindi na itatakal sa floor. So meron yung dokumento kung sino yung nag-submit ng mga proposed amendments. Opo. Ngayon, kung sasabihin ng dating finance, alibawa, si Senator Ligarda o si Senator Grace po, at nagpasubmit siya, may record sila kung nasa kanila pa. Pero kung tawag dito, yung tinreser na, tawag doon? Yung pang sira na? Opo. Kung sira na yun, wala na record yun. Kasi wala naman record sa floor sa plenaryo So ibig sabihin, critical po dito ang dalawang naging chairman po ng Committee on Finance ng Senado nitong nagdaang 3 taon. Si ngayon ay Deputy Secretary. Pati yung APRO. Opo, sa House din. Pero sa Senate, Senator Grace po nung last year o last Congress, tsaka po si Senator now Deputy Secretary Sani Angara. Oo. Kung may hawak pa sila. Kasi kung tinago nila yung mga sinabit na mga amendments, individual amendments, kung wala na, tinapon na. Kung wala na yung dokumento, they will use this din pala. Or kung nasa kanila pero ayaw naman lang i-share, hindi natin matitrace. Ganon din sa APRO. Yung sinasabi nilang small committee, kung hawak pa nila yung mga sinubmit, unless binulong lang yun. Pero hindi naman normally, hindi naman pumapag yung chairman ng Finance Committee, ewan ko sa House, na bulong lang kasi wala silang pinagbabasihan. Hindi na matatandaan lahat yun Sa House Siyempre, kailan may pinanghawakan silang written Kasi kami, nagsasabi talaga kami Sa House, sir, si Congressman Zaldico ang naging chairman Zaldico, tapos si Stella Kimbo. Opo, Stella Kimbo. Oo. Tapos Zaldico, sir, meron ding construction firm, sabi niya nag-divest na siya, pero kasama yata dun sa top 15, sir, di ba? Na binanggit ng presidente. Oo, tama. Sir, ang daming Kaya napaka-importante yung kasama yan sa sa interpellation ko bukas. Yan kasi 5 topics yung hinanda namin Sir, ito po, few points na lang. Sir, sabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Finance Committee, may nakita siya dito sa 2026 budget na red flag. Kagaya daw po noong similar dun sa inyong nakita na same allocation, same nature ng project, pero iba't ibang lugar. At sabi po ninyo, tama ba sir, distinct na ibig sabihin nito? Yan ang code nila dyan para ma-identify kung kanino yon. Kasi isipin mo, merong siguradong nag-submit, o malamang hindi ko sigurado. May nag-submit niya na kongresista o mga congressman kung ilan man niyang mga similar na mga amounts. No, ngayon, para matandaan yan, na parang maangkin niya, yan ang code Remember, hindi ito parang round figure, di ba? Pag sinabi mong 77,199,000 at pare-parehong ganon, nagkakaintindihan sila kung kanino yon. So wala mapag-aangkin nun. Pagka kumuha ng komisyon yon, akin yan, huwag ninyong pakialaman yan. So ibig sabihin, tinangka pa rin nila ito na gawin po sa national budget for next year o nagkataon lang po na nagkabistuhan na buo na po kasi itong NEP nung sinabmit sa inyo? Hindi, kaya nga sinabi ko to sa interpellation. Yan nga sinasabi ko kay Tito Sen, di ba? Na kay Senator Joel nung interpellate. Sabi ko, eto, first-hand experience. Dito, pagkapanalo raw ni Senator Soto na bilang senador noong 2025, nito, itong taon, meron agad tumawag sa staff niya na taga-DPWH, undersecretary. Sinabi raw doon sa kanya staff na, sabihin mo kay Senator Soto, magpasok na siya rito sa NEP ng kanyang insertion.
Di ba, inacknowledge naman ni Senator Soto yun eh. Opo. Ay talagang mga loko. Pero hindi, sabi niya, ayoko. Sabi niya, hindi ako mag-ano. Sabi mo sa kanya, hindi tayo magpapasok dyan. Mhm. Ayun. So sir, isa na lang. So ito po yung isa po ito dun sa mga itatanong ninyo bukas sa DBCC, sa mga economic managers. Bakit may ganito pa? Yes. Uh-huh. Isa sa mga topics yan. Tungkol doon sa transparency sa accountability. Yun isang topic ko eh. Mhm. Bibigyan ko na ng preview para makapaghanda na yung kung may nakikinig na taga-DBM. Opo. 5 topics to eh. Yung una, yung borrowings and disbursements. Ibig sabihin, nangungutang tayo, nagdi-disperse tayo. Yung tungkol sa budgetary change in cash. Ito yung cash flow eh. Na okay, ipaliwanag nyo sa amin na ano ba yung cash flow natin, yung mga total amounts na inallocate. Pangalawa, yung issue ng yung education sector, di ba? Ang sinasabi doon sa ating Constitution, Article 14, Section 5, Paragraph 5, maliwanag. Yung education sector, ito yung bibigyan ng highest budgetary priority. Pero sa 2025, naungusan ng DPWH yung education sector. So, yun ang gusto ko ipaliwanag nila. Paano nangyari yon na umabot na tayo na pati Constitution, binangga na natin. Yung pangatlo, yun yung interesado ako doon sa Executive Order number 82 na inisyu ng Pangulo, na yung participation, yung in-enhance niya yung participation, in-strengthen niya yung Regional Development Council. So gusto kong mabigyan pa ng paliwanag, paano nyo gagawin ito? Kasi nung nandiyan pa ako sa Senado, lagi kong kina-question, bakit 20% lamang ng output ng mga local development councils ang naipapasok natin sa NEP? Sayang naman. Sila yung mas nakakaalam ng mga needs sa priorities ng kanilang mga lokalidad. Pagkatapos 20% lamang yung ina-adapt natin doon sa kanilang sinasubmit na mga local development plans. Tapos yung pang-apat, ano bang policy natin sa program appropriations? Bakit pati yun, pinanghimasukan na ng mga congressmen? Di ba sa Oriental Mindoro, 810 million lang yung nakalaang pondo, biglang nadagdagan ng another 1.1 billion na hinugot pa sa program fund. Hindi man lang hinugot sa ibang regular items sa regular budget. Tapos yung pang-apat nga, yung pang-lima, yung sasabi ko nga na, kasi alam ko may effort yung DBM ngayon eh, yung full transparency. Kasi naibahagi na sa amin ito informally ng DBM na meron silang mga app, meron silang binubuo na platform na kung saan may pakialam yung publiko para maintindihan kung paano ginagastos yung ating kaban ng bayan. So yun ang 5 topics ko. Alright, yan ang 5 tackle ni Senator Ping Lacson bukas sa Senate hearing. At maraming salamat sa panonood pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again, once again, dito kay Rob Trip. And peace out sa inyong lahat.